pag-usapan. Siyempre, yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila, ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatawag ko po itong malaking diversyon o panlilinlang o pambubudol sapagkat alam ho ninyo, kagaya po ng ating titulo, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basurahan. At iyon po ang ating tatalakayin ngayon. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversyon itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro ha. Ang totoong issue ay ang pangbubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating na-discovery, na-bisto, at ngayon nga po isang ganap na kaso na yung mga blanco dyan sa final ratified, approved, and filed bicameral conference committee. Mahalaga po, nababalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos administration. Hindi na po sila makawala eh. Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid, at criminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at sa 28 niya nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. Saan ho kayo nakakita? Mangbabatas sila, mga veterano na. Yung ilan dyan nakailang balik na sa Senado, yung ilan dyan nakailang beses nang balik sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee report? Nagpasa lang naman ho sila ng blankong Bicameral Conference Committee report. Blanco ho, 28 blanks. 28 items ang blanco. Hindi po League of Municipalities of the Philippines, may convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal. Marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan, alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ako po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo. Isa na naman ng pambubudol ito eh. Itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang o pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsyong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, garila po galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito
Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung bihasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source. Hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala, kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion, kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Lidor M. Setnom, Attorney Vic, pakibantayan po Comelec bago na naman po inappoint, baka maluto po ang butuhan. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Basta't pag tayo po ay nagsama-sama lahat at bumoto ng ating nasa puso at gusto, huwag po tayong magbakasyon sa araw-araw ng halalan. Maaga po tayong bumoto. Si Emily C. Cape or Cape, watching from Singapore. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Emily, I hope I'll be able to visit Singapore soon. May imbitasyon na po tayo. Malalaman po ninyo, sana po nandun kayo at makisali sa ating PhilCom, Filipino community. Kay Rebecca D. Seredrica, clear explanation. Salamat. Voting for Attorney Vic Rodriguez as Senator. We need honest and competent leaders like him. Maraming salamat, Rebecca. Ito naman po ang sadya nating layunin. Pasimplihin po yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat po ay kasali kayo because it is also my mission and advocacy to raise the level of public discourse, subalit sa pinaka-simpleng pamamaraan at pananalita para kasali po ang lahat ng Pilipino. Hoy, nabudol ako. Attorney Vic, pwede bang mag-file si VP Sara sa Supreme Court? Motion to quash sa kanya impeachment. Number 1 po kayo sa amin. Boy, nabudol ako sa aking personal at legal na pananaw. Hindi nararapat na magtungo sa Supreme Court si Vice President Inday Sara Duterte sapagkat kapangyarihan po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, hindi naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents. Wala pong naganap na ganun dahil sabi ko nga sa inyo, sa loob ng 7 oras, kung tigsa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin
na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption, magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214 or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunuran na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. For the sake of our discussion this evening, lagay na po natin, tigli 5 minuto na lang, mabilisan. Sa 1 oras, 12 lang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, yung 12 yan, multiplied by 7, 84 lamang ang maximum na makakapirma sa loob ng 1 araw. 7 oras na tuloy-tuloy na trabaho, ha. Walang CR break, walang toilet break, walang lunch break, walang recess, wala lahat. Walang water break. Kung 2 araw, 168 lang ho. Magtataka kayo, bakit 215 ang pumirma? At mayabang na nagsasabing na endorso nila. Saan galing yung numero ninyo? Binubudol nyo na naman kaming Pilipino. Hindi nyo na kami mabubudol. At hanggat meron tayong ganitong programang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, sisikapin ko pong makapagbigay ng impormasyon pa sa inyo. Iangat natin yung level ng public discourse para lahat kayo kasali. Lahat kayo may opinion. Lahat kayo magkakaroon ng kaalaman para hindi po tayo mabubudol muli. Kay Mind Zanao, nung una akala ko tanim to ni, wag po, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano po yan? Bad word po yan eh. Pero ngayon, isa ka na sa baloto ko. Maraming salamat, Mind Zanao. Ulitin ko ha, ang aking pong loyalty, ang aking pong katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog na hindi naman political party, kung hindi isang social movement ng lahat ng tao, lahat ng Pilipino na humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace, ng security, dahil ang nais ko pong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaalyado ay kayo, mamamayang Pilipino, kayo, sambayanang Pilipino. Galit po tayo sa mga kurakot, galit po tayo sa mga magnanakaw ng pera ng gobyerno na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Sa Cagayan de Oro, huwag po ninyong kalimutan yung mga tumalikod at nanghamak sa anak ng Mindanao kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga bumoto na mga mambabatas para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag niyo po silang tangkilikin. Huwag niyo pong tangkilikin yung mga tumalikod at nagkanulo dyan sa pride at anak ng Mindanao na si Inday Sara Duterte. Kay Dodong, Mindanao, Visayas, panalo na po kayo. Attorney, sa tulong po ninyo, Dodong, mananalo po tayo. Maraming salamat. Okay. Attorney, off topic lang po. Ano ma-comment mo tungkol sa sinabi ni na about drug test? Sabi niya, why did he work for me? I did not work for him. I've helped him. Pagkaiba po yung nagtrabaho ako at tumulong ako. Ako po'y tumulong sa kanya. Tinulungan ko siya kagaya ninyo. Kagaya ninyo, nabudol din ho ako. At kung meron pong ranggo ng mga nabudol, ako po ang patron ng mga nabudol. Sapagkat ako, I gave him 7 good years of my life for free. Kaya hindi pwedeng sabihin ako'y nagtrabaho sa kanya. Tinulungan ko siya. At mahalaga pala, buti pinalala ninyo. Alam po ninyo ang basehan ng impeachment, silipin po ninyo, Article 11 of the Constitution. At yung sinasabi na hindi mahalaga, yung Article 11 Section 1, yung lagi kong sinasabi, public office is a public trust and public officials must be accountable at all times sa Filipinos. Sa ating mga Pilipino, dapat accountable sila sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, bawat minuto. Kaya hindi totoong walang relasyon. Tingnan po ninyo, itong impeachment, matatagpuan po niya yan diyan sa artikulong yan. Article 11. Yung binabanggit ko, yung Article 11 Section 1. Lumalim po kayo ng konti, Article 11 Section 4. Ito pong verified impeachment complaint. Kaya sinasabi ko nga,
hindi totoo na hindi mahalaga at walang koneksyon yung Article 11 Section 1 that public office is a public trust. This is the same chapter. This is the same article that you are using to rob the Filipino people of our duly elected Vice President. Malinaw po yan, silipin po ninyo. Yung isa pang maisog nating kaibigan, si dating House Speaker Bebot Alvarez, congratulations and kudos to you, Congressman Bebot. At kanina'y nag-file siya, kasamang kanyang grupo, ng kasong kriminal laban sa House Speaker kay Martin Romualdez dahil nga dito sa pakikialam at pagfo-falsify o pamimeke nitong Bicameral Conference Committee report, pamimeke ng enrolled bill na nauwi dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid at criminal General Appropriations Act. So dito makikita mo, dumarami po ang nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagkilos laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno ni Bongbong Marcos. 5656 po sa balota. Muli po magsama-sama tayo. Ako po ay Pilipino, abogado, maisog. Senador po ninyo.